A pleasant day, everyone. I am Roxanne Career Buda Tinampay, and now I am going to discuss the philosophies of education, which is the existentialism and the behavioralism. So now, let's discuss the existentialism. So according to the research, this focus on the students' freedom and agency to choose their future. So which means, merong mga kalayaan yung mga estudyante na gawin at piliin nila kung ano man yung gusto nila. Existentialist educators believe that there is no God or higher power guiding their students. So, ibig sabihin, ang existentialism hindi naniniwala sa destiny. Kasi hindi ba, nasabi ng iba na pagka buhay pa lang ng isang tao, meron ng nakalaang bagay or larangan para sa kanya. Katulad na lamang ng isang stapler, hindi ba? Ginagawa pa lang yung stapler, alam na nito kung ano yung purpose nito. Alam na nito kung ano ang dapat na gamitin o saan ba ito dapat gamitin. Pero ang existentialist educators doesn't believe in destiny because the students are the one who are making their destiny by providing or by giving decisions. They have the right, they have the freedom na gawin at piliin kung ano man yung gusto nila. Kaya sila yung gumagawa ng destiny na kung ano bang larangan ang gusto nilang gawin or gusto nilang tahakin. Thus, they encourage all students to exercise personal agency and create their own meaning for their life. So, from the word na existence, diba? So, ano ba talaga yung purpose natin sa mundong ito? Kung bakit ba talaga tayo nabubuhay? So, yun ang existentialism. Kasi, kaya nila pinipili, kaya sila pumipili ng mga larangan tatahakin nila. Kasi yun yung nakikita nila na purpose nila. So, now, why do existentialism to be teach or why teach existentialism? The main concern of existentialism is to help students understand, appreciate themselves as unique individuals who accept complete responsibility for their thoughts, feeling, and actions. So, diba? Kasi, pag naiintindihan ng mga tao, yung sarili nila, mas nalalaman nila kung ano ba yung purpose nila. It's all about the essence. Kung ano ba talaga yung purpose nila. So, tayong mga educators, our purpose, kung bakit ba tinutulo itong existentialism, ay para tulungan sila na ma-define what is their essence. Tulungan sila na makita kung ano ba talaga yung purpose nila dito sa mundo. Another one is existentialists demand the education of the whole person, not just the mind. So it has been discussed that educators does not just imply knowledge, like educational knowledge, but also the morality, the virtues. Kasi ang mga teachers, hindi lang mga nagbibigay ng mga aralin, hindi lang nagpo-provide ng mga knowledge, kundi nagho-hone dun sila ng character na maging productive sa community. So, and that is what the existentialism reason why do we need to teach existentialism. So now, what to teach? Ano ba talaga yung itinuturo sa existentialism? An existentialist curriculum, students are given a wide variety of options from which to choose. So, ang mga educators ay inahayag na nila yung mga choices na pagpipilian ng mga estudyante. Pinapakita na ang mga iba't ibang larangan para pilian ng mga mag-aaral. Students are afforded great latitude in their choice of subject matter. Baka tulad nga nasabi ko kanina na ang mga teacher, ipinapahayag na nila yung mga choices sa pagpipilian ng mga students. Diba, sa elementary pa lang, pinapakita na yung mga iba't ibang larangan. Ito yung police, anong ginagawa ng police, ng nurse, anong ginagawa ng nurse, ng teacher, at ipinapakita na rin yung mga subject na kung magaling ka sa math, ito yung posibleng larangan na pwede mong tahakin. Kung magaling ka sa English, ito yung mga posibleng larangan na pwede mong tahakin. So,
Sa simula pa lang ng pag-aaral ng mga mag-aaral, ipinapakita na yung mga iba't ibang mga choices sa pagpipilian nila. The humanities are given tremendous emphasis to provide students with vicarious experiences that will help unleash their own creativity and self-expression. So, di ba, hindi naman mawawala yung mga activities natin. Kahit noong elementary pa tayo, naging high school, at even ngayon na college na tayo, marami tayong mga activities. Pero noong mga nasa high school pa lang tayo, nasa elementary pa lang tayo, may iba't ibang larangan, di ba? Merong mga experiments, mga activities. May mga activities na dapat mag-engage or mag-participate ang mga students para ma-experience nila yung mga activities na nun, para mapalabas yung mga creativity nila, kung ano ba talaga yung nararamdaman nila para sa activity na yun. Na mafe-feel nila na parang gusto ko nito, parang naaangkop ako dito. Or kaya naman, parang wala akong talent dito, pero kailangan ko pang mag-improve. So, doon, di ba, sa different na mga experiences na yun, doon na mahihinuha na feeling ko mas babagay ako sa larangan ito. So, yun yung existentialism. And now, what to teach? Ano ba yung tinuturo sa existentialism? So, vocational education is regarded more as a means of teaching students about themselves and their potential than of earning a livelihood. So, we educators, or we as a future educators, dapat isinasalang-alang natin yung sake ng students natin. Hindi dahil meron tayong sweldo na makukuha pag nagturo tayo. Hindi dahil kailangan kong pumasok kasi kung hindi ako papasok, mababawasan yung sweldo ko. Hindi. Dapat papasok ka kasi alam mo na may mga bata na aasa sa'yo. Meron ka mga bata na kailangan turuan, na para kailangan i-guide, na parang bigyan ng mga learnings. Para kasi sila naman yung susunod na naging isang professional. Diba? Kailangan ng mga teachers na maging porsigido sa pagtuturo kasi tinutulungan natin yung mga mag-aaral na makita yung swak na larangan na para sa kanila. Existentialism, how to teach. Paano ba tinuturo itong existentialism? Existentialist methods focus on the individual. So, katulad ng sabi ko kanina, it's more about on the students. Hindi puro sa teacher. So, tayo mga teachers ay tinutulungan lang yung mga students sa mga bagay-bagay. Pero, sila yung hinahayaan natin na ma-resolve, yung mapalabas yung creativity nila para makita nila kung magaling ba sila dito or mahina ba sila dito. So, learning is self-paced, self-directed. So, it's more on really on the students. Tayong mga teachers ay tagagabay lamang. Kung meron silang katanungan ay nandun tayo para umalalay, pero hindi kailangan na tayo mismo yung gumawa. It includes a great deal of individual contact with the teacher who relate to each student openly and honestly. So, ito na yung role natin as a teacher. Pag nagawa na nila or pag nagawa na nila yung isang activity, dapat mag-provide tayo ng feedback kasi yun naman, 'di ba? Kung kayo lang ba na pag mayroong feedback yung teacher, talagang dinanamnam talaga, pinapakinggan ng mabuti para mag-improve tayo sa susunod na activity na gagawin natin. So, kasi ganun ako. Pinapakinggan ko talaga yung bawat mensahe na pinapahayag ng teacher galing sa mga, or as a result sa activity na ginawa ko. So, dapat din na if you're giving feedback, kailangan natin i-follow yung sandwich method, which is the positive, the negative, and the positive. So, kasi importante yung mga comments natin eh. Kasi dun sila nag-grow. Pag tinitake nila yun, dun nila nag-grow na kailangan ko palang mag-improve dito. Ganun. Para alam nila, aware sila sa kung saan sila nagkulang at ano yung mga strengths na pinapakita nila.
Now let's move forward on the behavioralism, a branch of psychology that focuses on how people learn through their interactions with the environment. It is based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning, which is process of reinforcement and punishment. So behavioralism na sinasabi na ang environment ay merong papel na ginagampanan tungkol sa behavior ng isang estudyante, sa kung ano ba yung pinapakita ng isang estudyante, na sinasabi na kung ano man yung pinapakita ng estudyante dahil yun sa environment na nakapalibot sa kanya. So now, why do we need to teach behavioralism? Behavioralist schools are concerned with the modification, shaping of students by providing for a favorable environment since they believe that they are product of their environment. Gaya ng sabi ko kanina, na ang environment ay may malaking papel na ginagampanan para ma-hone yung karakter ng isang students. At as a teacher, tayo yung gumagawa ng environment na kung saan dapat komportable sila, na may ipapalabas nila yung mga creativity nila, yung totoong nararamdaman nila. So, para maipakita naman yung kagalingan nila. Kasi kung hindi sila comfortable, kung ang isang hindi nila feel na welcome sila, ang magiging posibilidad ay hindi nila maipapalabas yung mga strength na meron para sila. Now, what to teach in behavioralism? So, behaviorist teacher teach students to respond favorably to various stimuli in the environment. So, kaya nga kinukondisyon yung environment na maging comfortable ay para yung students ay nakakapag-engage sila sa mga activity. So, kailangan na mag-participate sila sa mga activity para naman maipakita kung asan sila magaling at asan sila parang hindi naman sa mahina, kundi asan sila na kailangan pa mag-improve. So, paano ba tinuturo itong behavioralism o how to teach behavioralism? So, behaviorist teachers ought to arrange environment conditions so that students can make the responses to the stimuli. So, which means na it's more on the approach of the teacher. Kailangan na pipili sila ng mga activity na nagiging challenging enough na magawa or feasible for the students to make that activity. At kailangan din nila mag-isip ng isang mga activity or mga activity na hindi boring or makakatch yung attention ng mga students para mas maengganyo sila na mag-participate sa mga activity na yon or mag-respond sa stimuli na yon. So, teachers ought to make the stimuli clear, interesting to capture, and hold the learner's attention. So this means na dapat kailangan na maging malinaw yung mga instructions mo. Kasi may pruweba na pag hindi malinaw yung sinasabi mo or yung mga instructions na para sa activity na yon, ay malilito yung mga students. Mas hindi na sila gaganahan pa na mag-participate sa activity na yun kasi sa instructions pa lang, hindi na nila alam kung ano ba yung dapat nilang gawin. They ought to provide appropriate incentives to reinforce positive response and weaken or eliminate negative ones. So, dito na papasok yung reinforcement and punishment natin. So, ano ba yung form of reinforcement? Ito yung mga rewards at yung punishment naman ay yung mga hindi kaaya-ayang or hindi favorable para sa student na gawin or i-imply sa kanila. So, katulad na lamang pag nag-participate ng isang student, di ba ang kadalasan ginagawa sa elementary ay nilalagyan ng tatak na yun yung nasabi na reward niya. Kasi very good ako, kaya nagkaroon ako ng star no mark. At pag hindi naman nag-participate yung isang student, ang ginagawa ng teacher madalas, di ba sa elementary, are go face the wall. Yun yung nagsisilbing punishment. Kasi pag meron yung mga conditioning na iyon, pag merong reward, mas gaganahan yung student na mag-participate kasi meron akong makukuha na candy or na star mark. At pag na-imply naman yung negative ones, yung punishment,
'Di ba? Mas sasabihin ng ayokong ma-face tong wall. Kaya mai-eliminate yung negative na character ng student na yun. Kaya mas gaganahan sila na mag-respond sa stimuli or mag-participate sa activity. And that's all. Thank you.